Meron isang batang lalaki na ating bida na naaksidente at na-reincarnate sa ibang mundo. Kinausap siya ng isang Diyos at dinala siya sa isang mundo na puno ng mga magic sa lugar. Binigyan ng bahay at mga pangangailangan ang ating bida ng isang Diyos bago pa siya mapunta sa mundong binigay sa kanya. Nagpractice ang ating bida sa kanyang magic nang ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa umpisa lahat ng kanyang atake na gusto niya ay hindi niya magawa kaya persigido ang ating bida na magawa ang kanyang mga pina-practice. Dahil sa ubos na ang pagkain na binigay sa kanya ng Diyos ay napagpasyahan nito na gumala sa kagubatan para makakuha ng makakain at kumuha ng gamit para makagawa ng apoy. Medali niya lang natalo ang isang baboy ramo dahil sa kanyang kapangyarihan na binigay sa kanya ng Diyos. Habang siya ay nasa kagubatan ay aksidente niyang nakita ang isang lawa na may isang nakatayo na swordsman na isang fairy king. Sa gabi ay tinuturuan ang ating bida sa paggamit ng espada nito para ma-practice niya ang kanyang kasanayan sa espada. Dahil sa kasanayan niya na sa espada ay binigyan siya ng fairy king ng espada. Habang siya ay nasa kagubatan at naglalakad ay may nakita siyang isang dragon at kinausap siya ng dragon na ito tungkol sa mga lugar-lugar sa mundo. Habang siya ay naglalakad sa dalampasigan ay may nakita siyang bangka na nahati sa gitna at patay na tao, pagtingin niya sa gilid ay may isang pangbuhay na tao mula sa bangka na ito. Dinala niya ito agad sa kanyang bahay at nang magising ito ay kinausap niya agad ang ating bida. Nagpasalamat ito at nagutom kaya kumain muna sila at nagpasya ang lalaki na magpasama sa ating bida na pumunta kung saan sila nakita ng ating bida. May tinignan pala ang lalaki na ito na magagamit para makauwi sa kanilang lugar pero walang nakita sila na magagamit para siya ay makauwi. Nagpasya ang lalaki na magpasama na lang sa ating bida para makauwi siya sa lugar nila dahil sa kabisado naman ng ating bida ang lugar ng kagubatan. Bago umalis ang ating bida ay nagpaalam muna siya sa fairy king na nagtuturo sa kanya ng espada. Pagtapos nila maglaban ng fairy king bago umalis ang ating bida ay binigyan ng fairy king ang ating bida ng isang kasuotan na kanyang masusuot. Sa kanilang pag-alis sa kagubatan ay iba't ibang mga hayop ang kanilang mga nasagupa. Nabilib ang lalaki sa taglay ng magic ng ating bida dahil sa kanyang nagbungang pag-practice ng kanyang mga atake. Naging mabuting magkaibigan silang dalawa habang sila ay naglalakbay at nakikipaglaban sa mga monster at hayop sa kagubatan. Hanggang sa narating na nila ang isang town at kumain sila at nagulat ang ating bida dahil sa pagkain na ito dahil isang curry. Pagtapos nila magpahinga sa town na yun ay nagpatuloy sila maglakbay papunta sa lugar ng lalaki na ito hanggang sa makarating na sila sa lugar na ito. Dinala ng lalaki na ito ang ating bida sa isang lugar ng guild para magpa-register bilang isang adventurer. Ini-endorse ng lalaki na ito ang ating bida sa isang guild master para maging adventurer pero nagulat ito nang makita niya ang proof ng kanilang nakuhang mga stone mula sa mga monster. Binigyan ng guild card ang ating bida na isa na siyang adventurer. Nag-welcome party ang lalaki na si Abel sa ating bida bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya. Guys, isa sa magandang anime talaga at isa sa mga overpower na bida, try nyo na lang panoorin, isa din sa mga recommend na anime ito. Guys, wag nyo naman ako kalimutan na i-follow dito sa TikTok, sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Salamat.